Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., isang maligayang pagbati po sa inyong kaarawan. Palakpakan po natin ang ating Pangulo. Sa ating mga kasamahan sa pamahalaan, sa pangunguna ng ating pong kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrado Estrella III, palakpakan po natin. Kasama rin po natin ang Land Registration Authority, palakpakan po natin. Ang Land Bank of the Philippines. Nandito rin po ang ating Regional Director ng Department of Agrarian Reform, RD James Arsenio Ponce. At siyempre po, mapalad po tayo, kapiling po natin, Congressman Ferdinand Alexander Marcos. Kasama po si Sir Simon Marcos. Kapiling din po natin ang representative po ng 3rd District, Congresswoman Ria Vergara. At lahat po ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya at higit sa lahat sa ating magsasakang benepisyaryo ng reformang agraryo, magandang araw po sa ating lahat. Karangalan po namin na dito sa aming lalawigan ang napili ng mahal na Pangulo na magdiwang ng kanyang kaarawan. At sa halip na siya ay bigyan natin ng regalo, siya pa ang nagdala ng pagpapala para sa ating mga kababayang magsasaka. Tunay na hindi nasayang ang mahigit 700,000 abante ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon 2022. Talagang mahal na mahal po ng ating Pangulo ang ating lalawigan. Ngayong araw, ipinagdiriwang din natin ang isang mahalagang hakbang sa pagkamit ng hustisya at kaunlaran sa pamagitan ng reformang agraryo. Ang pamamahagi na 6,000 certificates of condonation sa ilalim ng Republic Act 11953 ay isang malaking tulong upang mapagaan ang mga pinansyal na pasanin ng ating mga magsasaka. Ang kanilang kalayaan mula sa pagkakautang ay isang hakbang patungo sa mas maunlad na kinabukasan para sa kanilang pamilya. Kasabay nito, ang pamamahagi ng mga tseke sa ating Agrarian Reform Beneficiary Organization ay patunay ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Sa mga programang pang-agri-credit, sinisiguro natin na may sapat na tulong at pondo ang ating magsasaka upang mapaunlad ang kanilang mga sakahan. Kahit may mga hamon, narito ang ating pamahalaan, handa at patuloy na sumusuporta dahil naniniwala tayo na ang agrikultura ang isa sa mga haligi ng ating ekonomiya. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa mga dokumento o tseke. Ito ay araw ng bagong pag-asa at pangakong masaganang bukas para sa ating mga magsasaka. Kami po ng ating Governor Oyi Matias Umali at ng buong pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija ay labis na nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa patuloy niyang pagpaparamdam ng malasakit sa ating probinsya na tumatayong rice granary ng bansa. Walang masasayang na tulong
Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa kalihim. Magsiupo po tayo. Maraming salamat sa kalihim ng Department of Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella sa inyong pagpakilala. Ang alkalde ng lungsod ng Palayan, Diandre Nicole Cuevas, at lahat po ng ating mga LGU na nandito nakasama natin ngayon. Vice Governor of Nueva Ecija, Vice Governor Emmanuel Antonio Umali, at mga minamahal kong mga kasama sa pamahalaan na nandito upang magbigay ng tulong sa ating mga programa, at ang pinakamahalaga sa lahat ng nandito ngayon, ang pinaka-importante, kayo po, mga agrarian reform beneficiaries na ating binibigyan ng ating condonation at saka financial assistance. Ito dahil birthday ko po, sinamahan po ako ng dalawa kong anak, at yung panganay ko po ay congressman na ito sa 1st District ng Ilocos Norte, Congressman Sandro Marcos. Ito namang isang anak ko, pangalawang anak ko, yung bunso ko, wala, may kasama yung kanyang mother. Kaya ang sumama sa akin, si Simon, na hinila ko po sa kanila sila. Si Sandro ay busy sa budget ngayon dahil sa Kongreso, yun ang kanilang ginagawa. Si Simon naman, nagtatrabaho sa malaking kumpanya at lagi nakakulong sa opisina. Kaya sabi ko, magpakita kayo para makita ninyo, sumama kayo sa akin, makita ninyo kung ano talaga ang hinaharap ng ating mga magsasaka at ating mga agrarian reform beneficiary, para alam ninyo kung ano talaga ang pangangailangan sa iba't ibang lugar. Mga kapwa kong manggagawa sa gobyerno, ladies and gentlemen, magandang tanghali po sa inyo lahat. Talagang tunay ang kasayahan ko dahil napaka-espesyal ng araw na ito para sa akin. Kaya naman, minamarapat ko na kayo ang makasama ko sa araw na ito. Dahil po, ang inyong sipag, ang pagsusumikap at katatagan ng loob ang siyang nagsisilbing inspirasyon. Hindi lang para sa akin, kung hindi sa lahat ng inyong mga kapwa Pilipino. At kaya nais namin pagbutihin palalo araw-araw ang aming paglilingkod sa bayan. Kung kilala ang Nueva Ecija bilang rice bowl ng bansa, ito ay dahil sa inyong angking galing sa pagsasaka at sa inyong tibay sa kabila ng lahat ng pagsubok sa sektor ng agrikultura. Likas naman talaga sa mga Nuevo Ecijanos ang tibay at tapang tulad na ipinamalas ng mga bayani ng probinsya na ito sa unang sigaw ng Nueva Ecija 128 taon na nakalipas. Ngayong araw na ito, ating ipinagbubuni ang isa pang laban, hindi sa pagdidigma, kung hindi sa magiting nating paghaharap sa mga pagsubok sa buhay. Narito po kami ngayon upang suklian ang inyong sipag, ang inyong dedikasyon at determinasyon na isang munting handog na nawa ay makatulong na higit para sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya. Simula ngayon, magbabago ang buhay ng 6,000 magsasaka dito sa inyong lugar. Ito po ay 6,000 dahil ito po ay 6,000 lang yung kasya rito, pero 10,000 sa lahat-lahat ang makakatanggap ng tulong galing sa Department of Agrarian Reform. Dahil maghahandog po tayo ng halos 10,000 certificate of condonation with release of mortgage o yung ating tinatawag na kokrum sa mga benepisyaryo ng reformang pansakahan sa Nueva Ecija sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act. Ibig sabihin nito,
lagpas 270 milyong piso ang pagkakautang ng mga benepisyaryo ng agrarian reform dito sa Nueva Ecija. Lahat po nabura na po yan. Sa tulong nito, maiibsan ang bigat ng inyong mga pasanin at magkakaroon ng ang lahat ng pagkakataon makabangon at makapagsimula muli. Hindi pa ito ang huling naming pagbibigay ng Cochrane dito sa Nueva Ecija. Dahil may mahigit sa 4,500 magsasaka na sa inyong lalawigan, aking nan makakatanggap dito ng malapit na darating na panahon. Pangako po yan ng ating magiting na kalihim ng reformang pansakahan. Pareho kami dahil baka hindi niyo alam, binabati niyo ako ng happy birthday. Ito ang ating Secretary Estrella, birthday niya kahapon. Kaya nung nag-uusap kami, anong gagawin natin? Anong gagawin natin sa birthday natin? Hindi ba birthday? Dapat may blowout. Ito ngayon yung blowout. Sa kabuuan, mahigit 500 milyong pisong utang para sa lupang pang-agraryo dito sa inyong probinsya ang sasagutin na po ng pamahalaan. Ang pamahalaan po, kami po ay naniniwala na sa pagwawalang bisa ng pagkakautang na ito ay giginhawa ang buhay ng ating mga benepisyaryo. Hindi na kayo mangangamba sa pagbayad sa amortisasyon. Hindi na kayo matatakot na mawala pa ang lupang pinagkukunan ninyo ng pandustos sa araw-araw. Maaari nyo nang gamitin ang perang pinanghuhulog nyo sa lupa para sa inyong pangangailangan. Mahigit 5 dekada na ang nakalipas matapos lagdaan ng aking ama, si Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ang Presidential Decree No. 27 na may layuning mabigyan ng katuparan ng pangarap ng ating mga magsasaka. Kasama din po dyan, nagkataon din po, baka hindi rin po nyo alam, noong nasimulan itong Agrarian Reform Program, ang kalihim po noong panahon ng aking ama ng Department of Agrarian Reform ay ang lolo po ng ating kalihim ngayon, si Lolo Condring Estrella. At siya ang sabi namin, nung ako'y umupo, isa sa unang nakausap ko, sabi ko kailangan naman nakakahiya sa ating mga ninuno na hindi natin matapos ang programang sinimula nila. Kaya talaga, desidido kami, tatapusin po namin lahat ng Agrarian Reform Program bago matapos ako bilang Pangulo. Kaya naman, hanggang ngayon ay patuloy natin sinusulong ang inyong karapatan, kapakanan at kasaganahan, maging ang kaunlaran sa sektor ng agrikultura sa ating bansa. Ngunit, hindi rito natatapos ang ating pagtulong. Maghahandog din ang DAR Nueva Ecija ng pautang na nagkakalaga ng halos 41 milyong piso para sa mahigit na 400 benepisyaryo. Kaisa ng Department of Agriculture, kasama na rin po ang DBP, ang Planters Products Incorporated. Inilunsad na po natin kani-kanina lamang sa Gimba ang Agri, Puhunan at Pantawid Program. Sa ilalim ng programang ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng Interventions Monitoring Card o IMC. Ganito, binigyan ako ng kanina dito sa bibigyan kayo ng ganito na card na magagamit sa pagbili ng binhi, ng abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa mga accredited merchant. Napakasimple lang po. Nag-demonstration sila kanina. Meron pong makina parang ATM. Basta haharap mo lang yung card mo na ganyan, babasahin na niya itong mga detalye rito at pwede nyo nang gamitin para meron naman kayong tinatawag na credit para makabili at para makakuha ng inyong mga inputs, ang inyong mga pangangailangan para sa parang production loan para sa pagsimula bawat planting season. Ang hiling ko lang po, patuloy po ninyong pagyamanin ang inyong mga lupain. Makilahok kayo sa mga gawain na magpapaunlad sa inyong komunidad. At tulong-tulong po tayo na paunlarin ang ating buong bansa.
sa tulong ninyo sa pagkakaisa po natin mga kapwa Pilipino. Ito po ay maaabot din natin itong pangarap na matagal na nating hinahanap. Marami pa pong pangarap at plano para sa Pilipinas. Nais kong maging kaagapay ng bawat isa ang pamahalaan. Nais kong mabigyan ng magandang edukasyon, kalusugan at hanap buhay ang bawat Pilipino nagsisikap pagbutihin ang kanilang mga buhay. Kaya sa araw na ito, sa buong bansa, sabay-sabay po tayong naghahandog ng tulong. Sa ginagawa natin po ngayong araw, mahigit 1.3 bilyon na piso ang ating ipagkakaloob sa mahigit 260,000 kababayan natin na nangangailangan sa pamamagitan ng ayuda sa kapos ng Angkita program o yung tinatawag na AKAP. Gayon din po, sa araw na ito, naglaan po tayo ng lagpas sa 300 milyong piso na pondo mula sa aking tanggapan upang gawing libre ang serbisyo ng mga pampublikong tertiary hospital sa bansa, kagaya ng Philippine General Hospital sa Maynila, sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa lungsod ng Cebu, ang Amay Pakpak Medical Center sa Marawi, at iba pang mga government hospital. Sa mga pasyente po nito, sagot na po namin ang inyong mga gastusin sa araw na ito. Wala na po kayong kailangan alalahanin sa usapin ng mga babayaran. Nawa po ay sa pamamagitan ng mga tulong na ito at sa pagsisikap at pag-agapay sa bawat Pilipino, may tataguyod natin ang isang bagong Pilipinas na hitik sa mga biyayang bunga ng mga binhing itinatanim natin ngayon. Hangad ko na katulad ng aking kaarawan, ang inyong maghapon at kinabukasan ay maging puno ng liwanag, ligaya at pag-asa. Maraming salamat sa inyong ginawang sakripisyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsisikap upang ang ating bansa ay mapaganda at ang ating mga kababayan ay gumanda ang buhay. Maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.